Binibining Lin. Nasa lounge ang mga babae. Mga be, anong pakana ninyo ngayon? Ba't ang tatawa-tawa? May pustahan kami kung dadalhin mo si Zonky Pay ngayong gabi at kung mag-first move ka na. Sa wakas. Tigil nyo nga. Naman 2 taon ka nang nauuog sa junior mo. 2 taong pagtitiis. Malapit na ang graduation. Umamin ka na. Ano pang inaantay mo? Makinig ka. May chismis. Ang iyong minamahal na Zonky ay sikat na sikat. Dinala mo pa dito. Di ka ba natatakot na may mang-agaw sa kanya? Impossible. Ako lang ang gusto niya. Tandaan mo, ngayong gabi, matatapos na ang laban. Lasing na yan. Kilala mo pa ba ako? Siyempre naman, ikaw ang aking key, Lin Zihan at Pei Zonky. Ibig ba sabihin ito, kapag sinunod kita, magiging boyfriend na kita? Maging mabuti ka, at mapapasayo na ako. Ano ang nagawa ko? Nakasiping ako ng junior ko. Ang init mo, Zonky. Wala na akong choice. Kung tapos na, ikaw na ang lalaki ko. Subukan kita. Paano kung malaman ni Zonky na sinuhulan ko siya? Ano nang mangyayari? Hello, Binibining Lin. Nahuli ang tatay. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Tulong. Pakiusap. Tigil mo ang pangunguhan ng gamit ko. Ako may-ari ng bag na yan. Hello, Tito He. Matutulungan mo ba ako? Ako si Jinx, tumigil ka sa pagtawag. Ito na lang ang bag ko. Umalis ka na. Bakit nag-aaway na naman si Hipag at kuya ko? Ano ang sinabi mo? Hipag? Sino? Senpei, hindi mo alam. Girlfriend ng kuya ko si Jihan. Landi niya sa mga lalaki. Ngayon na ang bola pa ng junior. Kaya ngayon, nagmamakaawa sa kapatawaran niya. May boyfriend ka na. Bakit niloloko ang puso? Pasensya na, Jinghui. May iba na akong mahal. Hindi kita mapapakasala. Tungkol sa tatay ko. Salamat. Ayos lang, Jihan. Na-frame lang ang tatay mo. Tutulungan kita. Salamat. Pasensya na, Xiaoki. Babalikan kita pagtapos ng lahat. Lin Zihan, hindi ka nayamanin ngayon. Naiwan sa utang. Pasensya na. Nalate ako. Ikaw si Lin Zihan, di ba? Pamilyar ang boses mo. Bagong boss ko. Yung junior na nakasama ko. Lin Zihan. Tanggal ka na. Gusto mo bang hindi ka matanggal sa trabaho? Pumunta ka rito agad. Isuot mo ito. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo.
Pasensya na. Aalis na ako. Ayaw mo ba nitong trabaho? Xiaoqi. Hindi ka ganyan dati. Dati. Nung sinabi mong dati, nung walang hiya ka na pumasok sa bahay ko, o nung iginapos mo ako sa kama, o kaya nung nasa ilalim mo ako, sa kalibugan, hindi yun ang ibig mong sabihin sa dati. Aksidente lang yun. Aksidente. Kung gusto mo talagang makuha to, pagbigyan mo ako. Ano ang sinabi mo? Hubarin mo ang damit mo, isang piraso. Umupo ka sa akin, aliwin mo ako. Zihan. Director. Hindi ako ganoong klaseng babae. Kasalanan kong nakalimutan. Sa mga nakalipas na taon, marami kang naging lalaki. Marami ka nang naligaw. Sa tingin mo mababa ako sa'yo. CJ. Ituloy mo. Kalimutan mo na. Huwag kang umalis. Maghuhubad na ako. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Ano, nagustuhan mo ba? Kahit ano galing kay Xiaoqi, pahahalagahan ko. Suotin mo nga sa harap ko. Huwag mong isipin ang pulseras na ibinigay ko. Magpapahina ng loob ko sa'yo. Ang galing mo talagang mangaki. Ilan pang kliyente ang nauna sa akin. Gagawin mo talaga. Marurumihan pa rin ako. Simula ngayon. Magiging personal kang katulong ko. Naglalaro tayo ng isang laro. Hanggang matapos itong laro. Huwag kang lalayo sa akin. Hoy, nahuli rin kita. Ibigay mo ang pera ngayon din. Isuko mo ang pera. Nanay, wala na talaga akong pera. Naubos ang sweldo ko sa pagbabayad ng utang. Magbenta ka ng gamit kung walang-wala ka. Kahit anong paraan. Iabot mo lang ang pera. Bilisan mo at maghanap ka ng pera. Kailangan ko ng pera. Nanay, tigilan mo to. Sumama ka sa akin ngayon. Lin Zihan. Bakit ka nagkakagulo sa opisina namin? Ikaw ba ang amo ni Little Cutie? Ibigay mo na ang sweldo niya sa susunod na buwan. Iabot mo. Tama na ang kalokohang ito. Paano ka naging bastos? Siya na naman. Dahil lahat sa lalaking ito, kaya ako ituring ni Zihan bilang Secretary Lin. Kung bababuin mo ulit ang pangalan ng kumpanya, mag-impact at umalis ka agad. Naiintindihan ko. President P. Ako mismo ang magbabayad ng utang ni Jihan. Huwag nang humingi ng tulong sa iba. O Jinghui, mabuti nandito ka na. Nanatag na ang loob ko. Sinong mag-aakala? Ang dating iginagalang na mana ay magpapakababa para manghingi ng pera sa mga lalaki. Lin Zihan, wala ka talagang bayad. President P. Hindi ka ba nasisiyahang makita ako na nagdurusa? Hindi totoo yan. Sige, salamat sa sipag nyo, mga kasama. Nagpapasalamat ako sa ngalan ni Jonky. Nandito si Ate He para bigyan tayo ng pabuya mula kay Hipe. Sana lahat ng boss ay may asawa katulad mo. Huwag ka naman ganyan. Junior lang ako ni Jonky sa eskwela. Dati si Jihan ay socialite na mayaman. Nag-a-adjust na kaya siya bilang clerk ngayon. Salamat sa pag-alala. Ayoko ng milk tea, salamat. Hoy, huwag kang mahiya. Alam kong di mo mabili ang milk tea ngayon. Bilisan mo, tikman mo. Nako. Lin Jihan, wala kang pag-asang manalo. Sa akin lang mapapasa kamay si Jonky. Sino yan? Sino ang nasa labas?
Sige, P. Kailangan kong mag 1 hour leave. Pwede ba iyon? Bawal ang basta-bastang pagliban sa oras ng trabaho. May malinis ka bang damit na pwedeng hirami? Pwedeng manghiram. Kung hihingi siya ulit ng pabor, ako mismo ang maghahatid sa kanya. Bakit ayaw mong humingi ng tulong sa akin? Ano nang meron siya na wala ako? Ikaw si Mr. Pei, di ba? Ikaw ba'y? May balak pa ba sa anak ko? Gusto mo siyang makasama? Makinig ka ng mabuti. Hindi ako nagyayabang. Pero maganda talaga ang anak ko. Tingnan mo ang ganda niya. Ang galing niya sa martial arts. Walang kasing galing. Bigyan mo ako ng 100,000 pesos. At ibibigay ko siya sa'yo. Deal. Bilisin mo. Nanay, anong kalokohan to? Walang hiya ka, 5 taon tayong hindi nagkita. Ganito ka na pala kabahura, lumalampas ka na. Pangahas kang kausapin ako ng ganyan. Makinig ka. Noon pa man, sikat na socialite ang anak ko. Kung hindi ka lang amo niya, pila-pila na ang mga manliligaw. Hanggang sa ospital. Akala mo makakasingit ka. Huwag kang angga. Nanay, Huwag kang aalis. Tumigil ka nang maghintay. Busy si Jihan. Malamang kasama niya ngayon yung bagong jowa niya. Hindi, ang Zihan na kilala ko, hindi ganyan. Tatawagan ko ulit siya. Tiyak may malaking hindi pagkakaunawaan. Hello? Zihan, ako to. Aalis na ako ng bansa. Pwede ka bang sumama? Makinig ka, binabalaan kita. Niloloko lang kayo niyan. Tumigil kayong mangulit sa kanya. Sino ka? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Zihan? Ako ang tunay na nobyo ni Lin Jihan. Huwag kang magpakapilit sa kanya. Hoy, Di ba? Sabi ko sa'yo. Malikot ang kamay ni Jihan. Lin Zihan, katawa-tawa, mukhang ako'y, laruan mo lang. Kumusta? He Jingwei, ang ikakasal kay Lin Jihan. Makinig kang mabuti. Niloloko lang kayong mga bata niya. Tigilan ng paghabol sa kanya. bakit nasa iyo ang phone ko? May tumawag bang ako? Wala. P. Songki. Unang pag-ibig ni Lin Zihan. Hoy, huwag kang aalis. Bigyan kita ng 20% na diskwento. Nabook na ang Jihan Bridal Hotel. Magpiprenup tayo pagkalabas mo. Malapit na ang kasal. Anong pinagsasabi mo? Sabi ng nanay mo, papayag ka raw. Ipapadala ang 1,000,000 na dowry. 300,000 sa account niya. Sabi niya, ikakasal ka sa akin. Ako, wala akong kaalam-alam dito. Hindi kita pakakasalan. Ipapabalik ko ang 300 ngayon na. Kakausapin ko siya agad. Ayos lang, Jihan. Balang araw, maiintindihan mo pagmamahal ko. Pasensya na. Tanggang walang kwenta. Ba't di mo pinatagal si Jingwei? Nanay, bakit mo tinago ang dowry? Tao ako. Hindi kalakal. Ako ang nanganak sa'yo. Magpakasal ka sa. Sino mang pipiliin ko. Sumunod ka na lang. Di mo ako mapipilit magpakasal. Di ako magpapakasal sa hindi ko mahal. Ayaw ko. Ang lakas ng loob mong sumuwi. Makinig kang mabuti. Huwag mong sirain ang negosyo ko. Anak, pagsisisihan mo to. Maghintay ka lang. Nanay, bakit mo ako ginaganito? Patay ka na ba? Kung buhay ka, magtrabaho ka, mabuhay ang lahat. Gawin nating matagumpay ang kolaborasyong ito. Huwag nating abusuhin ang ating pagtanggap. Ginoong Zhang. Binibining Lin, halika rito. Inom pa tayo. Hindi na po kaya, Izhang. Abot na po sa likod ko. Masama ang pakiramdam ko.
Ayos lang. Ginoong Pei. Umaapaw na ang alak sa sistema ko. Pwede bang hayaan si Binibining Lina? Akong ihatid pabalik sa hotel? Siyempre naman. Isang karangalan para sa kanyang mapili ni Ginoong Zack. Sige na. Tara na. Xiaoqi. Xiaoqi. Ipagpatuloy mo. Tara na, Kalihimlin. Xiaoqi. Bakit ka nag-atubili? Lumalamig na ang pagkain. Kain na tayong lahat. Bitawan niyo ako. Huwag kang lumaban. Huwag mong subukang tumakbo. Pakawalan niyo ako. Ibinigay ka na ni JP sa akin. Hindi ba't ito ang dahilan ng pagpunta mo? Nakilala kita sa hapunan. Ikaw ang tagapagmana ng Angkang Li. Matagal ko nang gusto lasapin ng isang dalagang nasa panganib. Bitawan niyo ako. Xiaoqi. Maaga pa ang gabi. Dahan-dahan tayo. Aking magandang dilag. Xiaoqi, tulungan mo ako. Sino ang nandyan? Sino ang nasa kwarto? Tulong. Sino yan? Sino? Huwag mo akong hawakan. Ang boyfriend ko ang isisi ng P-group. Kapag hinawakan mo ako, papatayin ka niya. Nalutas ko na, babayaran mo to, yuyurakan kita. Pero, alam mo ba, ang kakayahan mo, wala na sa dating galing, hindi ako nasisiyahan. Kung ako nga mismo, paano pa ang mga manonood mo, di ba? Pero sige na, marami akong oras. Simula ngayon, sa akin ka na. Pei Songqi. Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Ba't galit na galit? Ginagawa ko lang, ang estilo mo dati. Ese, noon. Ako naman ang nasa taas, yung iginalang mong, ngayon, nasa baba ka na. Teka, Huwag mong kalimutan, laruan mo lang ako. Masarap ba? Mula ngayon, personal assistant kita, laro tayo ng laro, hanggang matapos. Huwag kang lalayo sa akin. Ibalik ang mga alahas ko. Akin ito. Malapit nang umuwi ang anak ko. Mababayaran niya ako. Huwag magpanggap na mayaman kung wala. Bakit ka mangungutang para sa alahas? Nandito na ang anak ko. anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Natural lang ang pagbabayad ng utang. 500,000 ang inutang mo. May patong na interest. 2 milyon na ngayon. Hindi. Magbabayad ang anak ko. Siya ang sasalo sa utang. Bukod pa riyan. Kaya niya yan. Unang pagkakataon kong makakita ng pagtataksil. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Babayaran ko lahat ng sentimo. Kailan ba matatapos ang paghihirap na ito? Sus Mariosep ka. Iwan mo na lang ako. Inay, hindi ka ba nahihiya? Ikaw. Ano bang problema mo? Dapat sustentuhan mo ako. Maghanap buhay ka nga. Naiintindihan mo. Bumili. Sabihin mo magpautang. Eh di mag-shopping ka ng mag-shopping. Ano ba yung ginagawa mo? Sinisira mo pa mga gamit ko. Mahalaga sa akin ang mga to. Demonyong bata ka. Sasakal kita. Inay, Batugan ka. Sisakilan kita ngayon. nanay. 5 taon mong pinahirapan ang buhay. Wala kang ginawa kung hindi mangutang. At tratuhin akong basura. Kahit minsan, hindi. Dahil wala kang silbi. Kung nandito pa si Papa, ganito ba ako kawawa? Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung buhay pa siya, magkakaganito ba tayo? Mula ngayon, ako na ang may-ari sa'yo. Wala akong kakayahan. Walang kwenta ako.
Nararapat lang to sa akin. Karapat dapat ako mapahiya. Walang dapat magmahal sa akin. Lahat to, kasalanan ko. Karapat dapat ako dito. Lahat ng problema dahil sa akin. Parusa ko to, parusa ko. Nararapat lang ang lahat. Masaya ka na? Tigil mong paikat-ikot. Bigyan mo ako ng direktang sagot. Pakakasal ka ba sa kanya? Gagawin ko. Talaga. Hindi ka ba nagmamadaling ipakasal anak mo? Kung babayaran ni He Jinghui ang 2 milyon mong utang, pakakasal ako sa kanya. Pero pagkatapos, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kahit anong kondisyon. Basta pumayag ka lang pakasal. Bayaran ang mga utang ko. At gagawin ko lahat. Ngayon din. Tawagan mo na siya. Tumatawag na ako. Hello, Jinghui. Pumayag na si Jihan pakasal sa'yo. Pag-usapan natin ang dot. Sige, punta ako dyan kaagad. Wala nang pag-asa, Linzihan. Ano pang inaasahan mo? Walang magmamahal sakit. Sumuko na lang ako. Ito na ang huling pagbabayad ko. Ang miserable kong buhay. Hindi ko na kaya. Lin Zihan, sa palagay mo may kumpanya, hahamunin kang sumama. Huwag kang mag-alala, Ifei. Lin Zihan, ikaw. Xiaoqi. 5 taon na ang nakalipas. May nadama ako sa'yo. Ano? Ang ibig kong sabihin, noong nakaraan, tunay kitang minahal. Ano ang sinabi mo? Pei Songqi. Alam mo ba, nakaramdam ako ng labis na pagmamahal sa 18 anyos mong ako. Ngunit madalas kong isipin, mali ba ang pamamaraan ko, ang ating pagkikita? Kung sakaling iba ang sitwasyon, may iba kaya ang ating tadhana? Nagkamali ako. Patawad. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon lang? Xiaoqi. Wala nang saysayon ngayon. Dapat nang tapusin ito. Hindi ganon. Paalam. Pei Songqi. Ano nang ibig mong sabihin kanina? Nasabi ko na ang lahat. Minahal mo ba talaga ako? Hindi na importante. Sumama ka sa akin. G-Pay, igalang mo ang aking nobya. Kaya, nagustuhan mo ba? Ano mang galing kay Xiaoqi, mahalaga sa akin habang buhay. Pangunahing balita, si He Jinghui, CEO ng Grupo He, ay inanunsyo ang kanyang kasal. Ang ganda mo sa kasuotang pangkasal. Hindi ko inakala na para sa iba mo ito isusuot. Bitawan mo ako. Ano, naging malapit na tayo sa isa't isa. Hindi mo ba ako matatabihan ngayon? Pei Songqi. Asawa na ako ni He Jinghui. Lumayo ka sa akin. Kung nagmahal ka man dati, bakit ganito ang trato mo? Tapos na ang lahat. Iwanan mo na ako. Wala na to. Tandaan mo. Sa akin ka dapat, hindi ka alis. May narinig ako. Tulungan kita magbihis? Hindi. Lalabas na ako. Kung buksan ko ang kurtina, at makita tayo ng nobyo mo na nakahubad, ano kaya iisipin niya? AFP. Akala mo ba takot ako? Sa mga pananakot mo, kahit anong pagkapalad mo, hindi ako susuko.
Walang hiya ako dahil wala na akong pakialam. Ikaw lang ang gusto ko. Karapat-dapat ka ba sa akin? Ikaw ang nagpilit nito. Ikaw ang dahilan ng lahat. AFP, wala talagang nangyari sa atin. Huwag mo nang isipin yun. Sa akin ka pa rin. Hindi kita pakakawalan. Hindi mo ako iiwan kailanman. Tatay, sobrang nangulila ako sa... Kung nandito ka lang sana, walang makakasakit sa akin. Ginoo. Tatay, Jihan, huwag kang malungkot, tatay. Ayos lang ako. Alagaan mo ang nanay mo at ang sarili mo. Ay pangako mo sa akin. ako ang bahala kay nanay at sa sarili ko. Huwag kang aalis. Manatili ka. Huwag kang aalis. Aalagaan ko si nanay. Ihintayin kong bumalik ka. Ihintayin kita, tatay. Kunin mo, samantalahin. Tigilang ang pagnanakaw. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Lumayas ka. Huwag mong kunin ang bag ko. Pakiusap, pwedeng isauli ang alahas. Huwag mo akong hawakan. Ibalik mo lahat yan. Ito na lang ang natitirang bag namin. Lumayas ka na. Nako, Mr. Pay. Anong ginagawa mo rito? Magkano? Anong ibig sabihin nito, Mr. Pay? Alam kong pera lang ang dahilan ni Zaihan. Kaya nga siya nandito sa'yo. 2 milyon yuan ang inutang niya sa'yo. Babayaran ko ng 5 milyon. Sapat na ba ang 5 milyon? 10 milyon. Iwanan mo siya. Magpresyo ka na. Malaking alok yan, Mr. Pay. Pero mali ang pagkakalkula mo. Tunay ang nararamdaman ko kay Jihan. Ikaw. Kahit ano man ang meron kayong nakaraan. Ako ang pinili niya ngayon, ikaw ang iniwan. Hoy, investigahin mo kung ano ang ginagawa ng Wangkun Group. Lumapit kayong lahat. Ito ang tanyag na socialite ng Cheng Cheng. Nabenta na ang sarili para sa pera. Mga damit mong suot at gamit na hawak. Lahat yan galing sa kapatid kong lalaki, di ba? Narinig kong lumipat ka na. Binili rin ng kapatid ko, di ba? Sarili kong pinambili ng damit at ako ang umupa ng tirahan ko. Wala tong kinalaman sa kapatid. Bakit naririnig ko palagi? Binigyan ka ng kapatid ko ng 2 milyon. Ito ay sa amin lang ng kapatid. Wala kang pakialam dito. Naririnig mo ba ako? Rinig na rinig ka namin. Nagpapakasantita pa ito. Nakakadiri, socialite. Para walang pinagkaiba sa mga babaeng pera. Nakakahiya. Tulungan kitang tumayo. Ay, muntik ko nang malimutan. Maingat kong inaalagaan ang mga kamay ko. Dapat di humawak ng dumi. Tigil. Jonky, anong ginagawa mo rito? Jonky, Binibininghe ang lakas ng pagpapakita ng kapangyarihan. Nangangahas kang hawakan ng mga tao ko sa mall. mga tao, kumakapit na siya sa kapatid ko ngayon. Babaeng pera ang habol na nagbebenta ng alindog. Nagbebenta ng alindog. Eksakto. Halika, gumawa ka ng kasunduan. Ilipat ang pagmamayari ng mall na ito kay Lin. Oo. Jonky, anong ginagawa mo? Kahit kanino man siya, anuman ang gawin niya, malugod kong sasagutin ang mga gastos niya. Hindi ko kailangan ng alalahanin ng sinuman. Lalo na ang sayo. PFFT. Ang tinaguri ang unang mana sa pamilya. Paano ka naiiba sa mga babaeng yun? Tama. Anong pinagkaiba natin sa kanila? Bakit hindi ka lumaban? Hindi to ang Linzihan na kilala ko. Ano bang dapat gawin niya? Sumigaw na mali sila. Sampalin ng malakas. Tapos ano? Harapin ang mas malalang ganti. Pakiusap, isauli mo na ang alahas. Huwag mo akong hawakan. Ibalik mo lahat. Masyado kang naive, Pei Songki. Nandito na ako ngayon. Kahit anong kailangan mong gawin, poprotektahan kita. Hindi ko kailangan yan. 5 taon akong namuhay ng ganito. Sanay na ako ngayon. Zihan.
Ngayong bumalik na, hindi mo na kailangang magpakabayani. Bakit ayaw mo akong pagkatiwalaan? Binigyan ako ni He Jinghui ng sapat na pera. Hindi ko sasaktan ang kapatid niya. Kaya iniwan mo ako dahil lang sa pera ni He Jinghui. Pera lang niya ang habol ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Aminin mo, Pei Songqi. Mahal mo ang Linzihan na 5 taon ang nakalipas. Hindi ang ako ngayon. Hindi mahalaga yon. Kahit mahal mo ang dati kong pagkatao o ang ako ngayon, wala yan sa akin. Ang mahalaga, hindi kita pairalisa. Mahal mo man ako o hindi. Hindi kita pakakawalan. Lin Jihan, babae ka. Anong problema? Kuya, bawal kang makipagrelasyon kay Lin Jihan, pero wisyo ka lang sa kanyang yaman. Ying, tunay ang pagmamahal ko sa kanya, at ikinatutuwa ko pang, pinili niya ako dahil sa yaman ko. Dapat na tayong magpakasal, kaya, sana'y tanggapin mo ito. Kuya, nanggagaway sa'yo si Lin Jihan. Bakit ganyan ka sa pag-ibig? Sapat na, Ying. 2 araw na lang ang engagement party. Huwag kang gagawa ng gulo. Naiintindihan mo? Lin Jihan. Bibigyan kita ng engagement party na di mo malilimutan. Imbitasyon sa kasal. Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Hindi kita pagbibigyan. Ako ito, sa araw ng engagement ng pamilya He. Gawan mo ako ng para. Nagustuhan mo ba? Ginang, Lin, ipinadala ko ni Director He para sunduin kayo. Hindi ko inakalang si G-Pay ay maglakas loob na dumalo sa aking engagement party. Akala ko'y masyado kang matatakot na pumunta. Isang malaking pangyayari ito. Kailangan kong masaksihan ng personal. Siyempre masaya ito. Mula ngayon, buong Qingcheng ay malalaman na si Lin Jihan ay pag-aari ni He Jinghui. Hindi pa tiyak ang kahinatnan. Hindi na kailangang magpakatatag, G. Salamat sa pagdalo sa aking engagement party. Ngayon, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan para salubungin ang aking fiancé. Si Ginang, Lin Jihan. Ano nang nangyayari? Nasaan ang fiancé ni Director He? Baka hindi niya talaga balak pakasalan siya. Sinabi ko na sa'yo, nandito ako para makialiw. Pei Jongqi. Hoy! Ano mo sinabi? Pei Jongqi, saan mo itinago si Jihan? Hindi ako ang gumawa. May nauna sa atin, Director Pei. Ano, nasaan siya? Dinakma ng babaeng yon ng manibela. Nababaliw na ba siya? Sawang-sawa na ako sa trabahong to. Muntik na akong mamatay. Tigil. Kuya, huwag mo silang hulihin. Jihan. Hindi ka pagbintangan ng hipag mo. Zihan.
Honey, pinag-aalala mo na naman si Jonky. Kung mamamatay ka rito. Walang manggahas na agawin si Jonky sa akin. Ying, alam ko, matagal mo nang gustong mamatay ako. Huwag kang matakot. Tutok dito. Hawakan ng mahigpit gamit ang dalawang. Hindi ko ginawa, kasinungalingan yan. Patayin mo na ako nang walang nakakakita. Walang makakaalam. Gawin mo na. Ngayon na. Anong problema? Sige na, patayin mo ako. Hindi ako lalaban. Bakit ka takbo ng takbo na parang nagpanik? Kuya, nabaliw na si Lin Jihan. Pinapatay niya ako sa kanya. Anong kalokohan to? Jihan, huwag kang mag-overthink. Magpahinga ka muna. Alis na tayo. Bakit siya kakaiba ang pag-uga? Kanina pa sa kotse, bakit mo hinila ang manibela? Di ko maintindihan ang punto mo, Direkte. Pwede ka namang naghintay sa amin ni Hijinghui. Bakit ka nagpakasugot? Sa buong mundo, walang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili ko. Nababaliw ka na ba? Muntik ka nang mamatay. Kung umikot pa ang kasama ka sana nilang Ano naman? Isang tao na parang basura. Kahit mamatay ako. Sino ang magluluksa? Sinong nagsabing walang may pakialam? Ako, may pakialam ako sa'yo. Sobra na si Pei Jongki. Boss, lahat ng proyektong gusto natin, agaw ng agaw ang Ocean Pioneer. Naiinis lang siya sa engagement ko kay Jihan. At gustong gumanti sa akin. Pero ang pamilya He ay may kaya, hindi madaling ibagsak ang Wancun Group. Kasama ko si Lin Jihan, matatag ang Wancun Group. Nasaan si Jinghui? Saan siya pumunta? Nandito ka pala. Tara, shot tayo. Sabihin mo na ang pakay. Alam kong, narinig mo na ang kalagayan ng Wancun Group. Kaya. Akala mo magpapakasakit ako. Kung wala kang pakialam sa Wancun Group, si Hijinghui importante sa'yo, di ba? Durugin mo ang pamilya He kung gusto mo. Hindi ako makikialam. Anong gagawin mo sa kanya? Siya mismo ang lumapit sa akin. Alam mo ba ang hiling niya sa akin? Jihan, tiwala ako sa'yo. Kahit ano man ang nagawa mo, hindi mababago ang pagmamahal ko. Bakit ganito si Hijinghui? Bigyan mo ako ng 3 milyon. Wala akong pera. Walang pera. Wala ka ng pera. Nababaliw ang lalaking iyo sa iyo. Paano ka naging walang pera? Ipinagbili ko ang sarili para sa utang. Tapos na tayo. 2 milyon lang. Akala mo magkakasundo na tayo. Ikaw, hindi mo ako mapapalayas habang buhay. Dugo ko ang nasa ugat. Alam mo ba yan? Alisin mo yang ngising yan. Gago ka. Kahit sa korte ka pumunta, di ka mananalo. Ako pa rin ang ina mo. Naiintindihan mo. Hanggang sa aking pagkamatay. Anong ginagawa mo? Ikaw. Nanay. Gusto na gusto mo ang dugo ko, di ba? Hindi. Sige na. Nababaliw ka na ba? Pait pala ng dugo ko mula noon. Bakit mo naman kinain ang buong saya? Hindi. Hindi. Inay, hindi ba't lagi mong sinasabi na binigay mo sa akin ang buhay na Heto. Bawiin mo na ngayon din. Ayaw ko. Gawin mo na. Huwag. Subukan mo.
Tigilan mo yan. Hindi. Inay ko, saksakin mo na ako. Ibabalik ko sa'yo ang buhay na ayaw mo na ba nito? Hindi na. Harapin mo ako. Lumaban ka. Ayaw ko na nito. Anong nangyayari? Hindi ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya ang may gawa. Pinagawan niya ako. Hindi ko gagawin. Zihan. 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 Ayos ka lang ba? Zihan. Zihan. Nandito ka na. Xiao. Zihan. Zihan. Alam kong gusto mo nang sumuko. Pero wala ba talagang bagay sa mundo na dapat pang panindigan? Bakit hindi mo makita yon? Mga kamag-anak, bayaran na ang fee. Mga bagay na dapat panindigan. Hoy, kailangan kita ng pabor. Tatay. 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 Jihan, ang laki ng pagpapayat mo. Kamusta naman ang nanay mo? Nagdidieta ako, tatay. Kaya mas pumapayat itsura ko. Mas maganda naman, di ba? Okay naman siya. Sabi niya, miss na miss ka na niya. Kayo pa rin ay, mapagmahal pa rin. Maayos niya akong inaalagaan. Ikaw naman, tatay. Kamusta ang loob? May nang-aapi ba sa'yo? Xiaohan. Ang dami mo ng pinagdaanan. Okay lang ako, talaga. Walang hirap dito. Naghihintay ang pamilya. Na umuwi ka na. Jihan. Tandaan mo ito. Huwag magtiwala agad sa kahit sino. Malapit na matapos ang 5 taon. May tatawag sa'yo sa susunod na araw. Ano ibig sabihin nun, tatay? Huwag kang magtanong ng masyado. Maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Tatay. Tatay. Ano nang sabi ni tatay? Ano nang ibig niyang sabihin doon? Salamat. Laro tayo. Saan mo ako dinadala? Walang tanong. Malalaman mo rin. Ayaw kong sumama. Gusto ko nang umuwi. Samahan mo ako. Pei Songki, ano nang ginagawa mo? Wala akong oras sa mga laro. Teka. Sa kabilang kwarto ngayon may taong mahalaga sa'yo. Kung gusto mong mabuhay siya, maging test taker ka, at sagutin ang mga tanong ko. Tamang sagot, pakakawalan ko siya. Ano nang ginawa mo kay tatay? Sinabi ko nagsimula na ang laro. Hooray! Harapin mo ko direts kung may problema ka. Huminahon ka, mahal. Nagsimula na ang laro. Pakawalan niyo ako. Sabihin ko. Kung tama ang mga sagot mo, baka pagbigyan ko siya. Sagutin niyo ng tama ang mga tanong, at paglalayasin ko siya. Ano, mukhang hindi ka nagmamadali. Bitawan niyo ako. Tatay. Tatay. Kung magpapatagal ka pa, lalong mahihirapan siya. Ano ang dapat kong gawin para mapalaya ang tatay ko? Pag-isipan muna. Magsalita ka. Paano kung lumuhod ka sakit? Pakawalan niyo ang tatay ko, at gagawin ko ang lahat. Lumuhod ka. Parang isdang walang kalaban-laban. Sayang. Mali ang sagot. Mga gwardya, putulin ang isang tainga niya. Huwag. Tigilan niyo. Putulin ang tainga niya. Huwag.
Pakiusap, tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Ako na lang ang kunin mo. Ang akin na lang pakitanggal. Nakikiusap ako. Iwanan mo na siya. Ako ang palitan mo sa kanya. Tumigil ka na, pakiusap. Ngayon, panooring mabuti ni Miss Lin ito. Maas na kayong umalis. Pei Songki, hayop ka ba talaga? Miss Lin, kung mananatiling ganyan ka, baka mawala rin ang kabilang tenga ni Chairman Lin. Pumili ka. Ginoong Pi. Ako ang gusto mo. Hindi ba? Galit ka pa ba't umalis ako nang walang paalam? Humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Kasalanan ko lahat. Huwag mo sanang saktan ang tatay ko. Wala siyang kasalanan. Sa akin mo ibalik. Sige na, minahal kita ng tapat 5 taon nakalipas. Patawarin mo ako. Nagpapakumbaba ako. Ipagpaumanhin mo na. Taos puso akong humihingi ng tawad. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nahuli kita. Pei Songki, tumayo ka. Hala! Direktor Pei, Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya. Itaas ang kamay. Huminahon ka. Sinabi kong huwag kang lalapit. Papatayin ko siya. Naglakas loob kang hawakan ako. Ang tapang mo. Hindi ako isang mahinang bulaklak. Kung aapihin mo ako, babayaran mo. Huwag kang lalapit. Kaya, anong kabayaran ang iaabot? Dalhin mo ako sa ama ko. Walang hahawak sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya. CJ, Binabati kita. Tama. tamang sagot. Magalit. Anong ibig mong sabihin dyan? Pasok siya. Tay, patingin nga ng sugat. Kamusta ang pandinig mo? Tay, buhay ka pala. huwag ka ng ganyan, Jihan. Okay lang ako, anak. Hindi ito patas para sa'yo. Ligtas ka na. Yun lang ang mahalaga. Sabihin mo, kapag may taong ayaw ng mabuhay, paano natin sila ililigtas? Bigyan mo siya ng dapat ipagtanggol. Takutan mo siya ng kamatayan. Kung may taong handang ialay ang buhay para lang protektahan dito sa mundo, ang taong yon ay Chairman Lin, makinegosyo tayo. Bakit mo to ginawa? Alam mo ba, ang saksak mong ginawa sa akin, kahanga-hanga, mas magaling pa sa 5 taon na nakalipas. Pei Songki. Naalala mo sinabi ko sa'yo? May bagay pa sa mundong ito na dapat pang ipagpatuloy. Huwag kang susuko. Sige na, ipakikilala kita sa tatay ko. Pagkatapos ngayon, itatakwil ko na ang kasunduan kay Jinghui. Babawiin ko ang 2 milyon niya. Kuya, paano mo nagawang dalhin siyang ganda sa family dinner natin? Kung ako pwede, bakit siya hindi? Ying, magiging hipag mo na siya. Bawasan ang tono mo. Ano bang magiging hipag to? Akala ko pagkatapos makilala tatay mo, ikakansela mo na ang kasunduan sa He family. Sa halip, sinasamahan mo pa siya sa dinner nila. Tara na. Ikaw ang hindi dumalo sa sarili mong engagement party. Hindi ka na fiancé ng kapatid ko. Anong lakas ng loob mong pumunta dito?
Ano na ngayon? Namimiss mo na ang pera ng pamilya namin. Wala ka na ngayon kundi isang babaeng pera at landian. Sawang-sawa na ako sa'yo. Lin Jihan, bruhang hamak. Paano mo ako pinagtatarantado? Papatayan kita ng kapatid ko. Bitawan mo ako. Pinagtiyagaan kita dahil sa kapatid mo. Ngayong wala ka ng hiya. Ako na ang magtuturo sa'yo ng asal. Ikaw. Anong ginagawa mo? Siya ang babaeng ito, ang unang nagtulak sa akin sa pool. Nagsisinungaling ka. Paano nagawa ni Jihan na napakabait yon? Okay lang ako. Jihan, alis na tayo. Zongchi, ang bruhang yun, siya ang. Hiyinying, binalaan na kita. Huwag mo siyang guluhin. Zongchi, 5 taon na ang nakalipas, ang bruhang yun, trinato kang parang laruan. Hindi ka niya minahal. Ang relasyon namin niya ay wala kang pakialam. Zongchi, ako ang nagmamahal sa'yo ng lubos. Dapat mahalin mo ako. Sisihin mo si Lin Jihan, ang bruhang yun. Jinghui. Ang ating kasunduan sa pagpapakasal. Sandali lang, kukuha muna ako ng doktor. Hintayin mo ako. Sige, sige na. Huwag mo akong madaliin. Malapit na ako. Lin. Bakit siya nandito? Hindi ba siya nawala 5 taon na ang nakalipas? Bitawan mo ako. Bakit hindi mo pa winakasan ang kasunduan kay Hijinhui? Hindi kailangang makialam ni Gipei sa mga bagay ko. Kung pera ang pag-uusapan, kayang-kaya ko rin ibigay yan. Pagdating naman sa ibang bagay, lalo pa kitang sasatisfy. Ako, si Lin Zihan. Hindi na kailangan ng lalaki. Hindi kita pakakawalan. Sisiguraduhin kong babalik ka sa akin. Bakit nasa bahay ng pamilya Hisilin? Sige na. Tigil-tigilan mo na ako. Malapit na ako dyan. Siya ang pangunahing saksi ng makulong si Itay. May iba pa bang nangyari noon? Bitawan mo ako. Zihan. Ang tagal nating hindi nagkita. Lin Jezi, paano ka naglakas loob na pumunta rito? Hindi. Hindi mo karapat-dapat ang apelidong Lin. Lin Jezi, palaging mabait sa'yo si Itay. Itinuring kanyang tunay na anak. Ngunit tinalikuran mo kami. Zihan, pakinggan mo muna ako. Hindi ko ninakaw ang pera ng mga Lin. Bakit hindi ka lumaban? Zihan, alam mo naman ito. Kahit anong gawin mo sakit, hindi ako lalaban. Zihan, hindi ko tinalikuran ang pamilya Lin. 5 na akong taong hinahabol. Kailangan kong iwan kayong lahat. Ano? May humahabol sa'yo? Ano? May humahabol sa'yo? Naipitin ang pamilyang Lin. Nitong mga taon, sinunod ko ang mga utos ni Lin at nagtayo ng bagong korporasyon sa ibang bansa para sa'yo. Shenhan Group. Mula ngayon, wala nang mananakot sa'yo. Kaya pala, Jihan, tandaan mo ito. Huwag magtiwala agad sa kahit sino. Malapit na ang 5 taong deadline. Hahanapin ka na nila. kaya pala sinabi ni Papa yun. Zihan, sumama ka sa akin sa ibang bansa. Ipagtatanggol kita tulad noong bata pa tayo. Hindi ako pwede umalis. Kailangan kong manatili dito. Zihan, alam mo bang nitong 5 taon, hinahanap ako at iniimbestigahan. Kung malaman nila ang mga assets mo, delikadong manatili ka dito. Tumayo ka muna. Jezi. Nakita ko si Lin sa tahanan ng mga he. Ano ang sinabi mo? Kaya hindi ako pwedeng umalis. Walang takas. Hindi pwedeng sirain ang kasunduhan. Sa halip, titira ako sa kanila. Tingnan natin ang mga sikreto ng pamilyang he.
Lin Zihan, paano mo nagawang anyayahan siya ng ganito kalik? Jihan, Jinghui. May nagsikap na gibain ang aking pinto. Napatigil ako sa takot, kaya tumawag ako sa huwag mag-alala, sasamahan kita. Jinghui. Pwede ba ako manatili sa inyo? Natatakot akong mag-isa. Siyempre, gustong-gusto ko yan. Jinghui. Napakabait mo sa akin. Lin Zihan. Talagang ikinadismaya mo ako. Ako mismo ang makakatiyak kung anong sikreto ng pamilyang He. Bakit ka nandito? Lahat ito ay dahil sa'yo. Ayaw mo talagang umalis? Jihan, kainin mo ito. Ayaw ni Zihan sa okra. Ako na ang bahala sa pagpapalang ito. Sige, ube tayo ng hipon. Masustansya ang hipon. Teka, Jinghui. Ni hindi mo alam yun. May allergy si Zihan sa hipon. Noong nag-abroad kami noon, muntik na siyang maospital. Ako'y nagbantay sa labas. Nang 3 araw na kasama siya. Kilalang kilala ni Director Pei si Jihan. Walang duda, paborito ng Zihan natin ang asparagus. Tama. Wala na akong allergy sa seafood. Salamat, Jinghui. Kakainin ko lahat ng ihay. Jongki, nandyan ka ba? Jongki. Jongki. Ayaw mong malaman ng iba na may sabit ka sa unang araw. Tae Songki. Anong balak mo? Anong gusto ko? Ikaw dapat ang tanungin ko. Bakit ka nagmamadaling sumali sa pamilya He? Ano ba talaga ang pakay mo? Ang mga lihim ng pamilya He, hindi dapat malaman ng lahat. Saka, May sasabihin ka ba? mapagkakatiwalaan ko ba siya? Nakatira ako sa aking no. Kailangan ko bang ipaliwanag yon? Sino ka ba para sa akin? AP. Ano? Anong papel ang gusto mong gampan? Para sa'yo. Maging kabit ka nga lang, papayag ako. Hoy hoy, hoy. Huwag kang gagalaw. Huwag kang ganyan. Marami pa tayong oras. Swerte ako ngayon. Sino ang aakala? Ikaw ang nag-alok? Huwag kang lalayo. Jihan. Sadyang nahulog ka sa bitag ko. Hoy, May nakita si Jipei. Ilang taon nang binabantayan ng mga hisi binibini Lin. Lihim na tinitignan ng kanyang mga ari-arian. ang pamilya Lin, di ba't nalugi na ang mga Linon pa? Anong mga ari-arian? Lubusang imbestigahan. May tinatago talaga ang mga He. Jihan. Ito ang aking inumin para sa paghingi ng tawad. Uunahin kong inumin. Jihan, ako'y walang muwang noon. Pinagsabihan na ako ng kuya ko. Magbabago na talaga ako. Jihan. Gawin mo ito para sa akin. Hindi na siya gagawa ng problema. Tama ba, Jihan? Hindi ka magtatanim, di ba? Ayaw mo talagang maging hipag ko. Inumin lang ito. Tingnan natin ang mga plano. Siyempre, hindi. Gusto kong pakasalan si Jinghui. Ying, tamang oras na uuhaw ako. Tagay.
Ipagtatanggal kita mula ngayon. Jongki, para kay Jihan iyon, bakit mo ininom? Alam kong iinumin mo para sa nobyo mo, di ko alam na, ang inumin na, ay para sa iyo pala. Yung inumin, may hinalo palang iba. Jongki, may itatanong ako sa'yo, nasa kwarto ka ba? Pumasok siya sa kwarto mo. Alam mo ba kung paano? Kakumiti kay Hee Jinhui, nakakaloko na talaga. Pei Songki, anong ginagawa mo? Naimis mo ba ako? Makinig ka. Gaano ka nami-miss nito? Nakakalungkot, hindi kita nami-miss. Ang init ng katawan ko. Hindi ko na kaya. Sobrang init ko na. Gusto kong tulungan mo ako. May inilagay si Hiining. Ang init mo, kukuha ako ng... Teka. Pwede mo ba akong tulungan? Ayaw kong pumunta sa kanya. Ikaw lang ang gusto ko. Pakiusap. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Ate, samahan mo ako. Magkunwari tayong walang nangyari. Huwag kang maglokohan, hindi ako aalis sa pamilyang. Kailangan kong pakasalan si Hee Jinhui. Para imbestigahan ang relasyon ni Old Lin sa Ho. Dapat ako'y manatili sa Ho ng ligat. Anong pinagsasabi mo? May nararamdaman ka sa akin. Kung hindi, hindi mo sana. Bakit di ka matuto? Kuya, anong problema pagkatapos ng 5 taon gusto mo pa ring paglaruan kita ng tulad ng dati? Anong ibig mong sabihin? Ako, ibig sabihin, ituturing kitang pansamantala lang. Ang lakas ng loob mo. Ngunit ang pagganap ay kahabag-habag. Ikaw. Hindi ka mabubuhay. Nang walang ako. Alaynan. Nakakalungkot naman. Ayoko sa malambing na tulad mo. Ayaw ko. Lin Zihan, hindi ko dapat inasahan pa. Pasensya na, Xiaoqi. Dapat akong manatili sa pamilyang. Hindi kita maaaring isangkot dito. Lin Zihan, kaya pala nitong mga panahon, naglalaro ka lang sa puso ko. Hindi ko na ito ulitin pa. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Walang hiya, nakatira ka sa kwarto ng lalaki? Hindi ka pa ba napapagod dito? Sisira ka na naman ng plano ko, kung hindi dahil sa'yo. Kami na sana ni Jongki ngayon. Si Lin Jihan ang aking nobya. Sino ba akala ni Pei Jongki siya? Kung hindi ako naghasik ng lason sa tenga ni Jongki, para isipin niyang si Jihan ay isang mapagplano, sa tingin mo mahihigitan mo pa siya. Kung hindi dahil sa akin, paano mo nahuli ng perpekto ang tawag na yon? Nagpanggap na boyfriend niya, para tuluyan silang mapaghiwalay. Sinabi ko nang tigilan mo na to. Pero hindi ako titigil. Lihim na nagmamahal si Jihan kay Jongki. Kahit noong nag-abroad siya, naghintay pa rin siya. Hindi sumama sa ibang lalaki. Kahit minsan, kahit ikaw na laging nanunuyo. Ano? Sige, Ying Ying, tama na ang pagtatalo. Alam ko. Mahal mo ang kapatid mo. Sisiguraduhin kong may pagkakataon kayo ni Marquez. Okay. Yan ang gusto ko. Huwag kang mag-alala, kuya. Kapag naging Mrs. Pei na ako, tutulungan kitang gawing imperyo ng pamilya Hee ang Pei Group. Deal. Mali pala ako sa kanya. Ang nangyari noon, ay sinabotahe ng magkapatid na Hee. Hindi niya ako pinaglalaruan. Kung ganon, bakit ipinilit pakasala si Hee Jinhui at manatili sa mga Hee? Nakababatang kapatid, pagkatapos ng 5 taon, mahuhulog ka ulit sa parehong pati. May dahilan kung bakit siya nananatili. Sinasadya niya akong itulak palayo. Hindi ba't umalis na siya? Bakit siya bumalik ngayon? Hindi kita iiwan. Ano man ang motibo mo, susuportahan kita. Oh, sa paraan. May pagtitipon si Jihan mamaya. Gusto mo bang sumama? Ito ang ating pagkakataon para iwanan si Marquez. At mapalapit kay Lin Jihan. Mukhang maganda. Sasama ako sa'yo.
Anong ginagawa mo rito? Inimbita lang ako. May problema, ihi? Saan man pumunta si Kuya Jonky, susunod ako. Manatili kang kalmado. Dapat makatulong ang salo-salong ito para palalimin ang samahan namin ni Lin Jihan. Mapilit ko siyang pakasalan agad. Magsaya kayong lahat ngayong gabi. Tara na, lahat. Well, tingnan niyo sino ang nandito. Lumapit kayong lahat. Lahat nakatingin sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa aking birthday celebration, maglaro tayo ng makabuluhan ngayong gabi. Ang laro ay tinatawag na Werewolf. Mawawala ang ilaw sa loob ng 3 minuto. Sa panahong iyon, maaari ninyong gawin ang anumang naisin nyo. Halimbawa, halikan ang crush mo ng puwersahan o agawin ang date ng iba. Nakaka-excite, di ba? Gusto mo subukan? alam mo, ako'y hindi pa naging isang heiress na laging spoiled. Ano kaya ang pakiramdam nun? Walang pagkakataon. 3, 2, 1, simulan na. Nasa ulo ko ang lugar ni Kuya Jonky bago patayin ang ilaw. Mahuhuli ko siya ngayon. Ako'y pupunta sa iyo, Kuya Jonky. Jihan, paparating na ako. Ano yung tunog na iyan? Ako, nandito lang ako. Pei Songki. Tama. 8. Ganyan mo ako dapat tawagin. Sa titulo mo ako tatawa. Sakin lang tititig ng ganito. Bitawan mo ako. Mula pa noon nang ako'y 18, ikaw na ang laging nasa isip ko, upang ingatan at alagaan ka. Ako ang may kasalanan noon, mali ang lahat ng ginawa ko, ngunit mula ngayon, ikaw lang ang gusto kong makasama. Tigilan mo iyang kalokohan. Kahit ano nang gawin mong pananakit, di kita pakakawalan. Mananatili ako sa tabi mo. Pagbigyan mo sana ang hiling ko. Bigo na naman, di na pwedeng ganito. Kailangan kong kumilos. Pabilisin ang samahan namin ni Lin Jihan. Nasaid ko na iyan, tinapos ko na ang lahat sa iyo. Bigla mo na lang ako binalikan. Magpakabait ka, Ginang. Ling, ang hirap mong hulihin. Kung hindi sa nanay mong pang-akit, para madala ka rito, hindi ka namin mahuhuli. Bayad na ang lahat ng utang ko. Ano pa ang gusto ninyo? Bayad na lahat? 2 milyon pa ang utang mo. Palayasin mo muna kami. Maghanap ako ng pambayad. Palayasin kayo, at maghintay ng paghihiganti. Nababalik kayo, hindi ako nagpapatalo. Ano ang gusto ninyo? Gusto ano, kukunin ko ang sanggol mo, at ipagbibili lahat. Walang takas na solusyon. Gawin nyo. Lumayo kayo. Xiaoqi. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Anong lakas ng loob mong saktan siya? Habang buhay ako, hindi mo siya magagalaw kahit kuting. Ayos lang ako. Tingnan muna kita. Masakit ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi ko hahayaang may masapit sa'yo, walang kahit gasgas. Talagang kinabahan ako para sa'yo. Kung may mangyari sa'yo, pagtitiyakaan kong magbayad sila. Tapos na ang lahat. Sige, Ligtas na tayo ngayon. sige, umuwi na tayo. Baliin ang mga binti niya. Walang kwenta. Ni isang simpleng trabaho, hindi mo nagawa. Boss, hindi namin inasahan na makikialam si Pei Jonky sa kalagitnaan. Ang perpektong pagkakataon para magpakabayani. Nasayang ng lubusan. Ngayon si Pei ang kunwaring bayani. Wala nang oras. Hindi na makapaghintay ang kumpanya ko. Dapat ko nang pakasalan si Lin Jihan agad. Kuya Jizzy, bakit ka nandito? Zihan, umalis ka na sa tahanan ng mga he. Nahanap ko na si Ili. Hindi ko pa nakikita ang kailangan natin. Tumigil ka ng maghanap. Si He Jinghui ang may pakana nito. Niloloko ka niya simulat sa pool. Anong sinabi mo? Zihan. Kuya Jizzy, magtago ka agad. Ano ng problema? Bakit ang tagal mong sumagot? Nalaman ko na. Ang utak sa lahat ng ito ay si He Jinghui. Ang mga utang ng nanay mo, siya mismo ang may pakana.
Ginamit niya ang nanay mo para mabaon sa mamahaling gamit tapos pinabayad sa'yo. Para makontrol ka, gusto kanyang pasukuin. At hinala ko. Umalis. Hindi ako makapaniwala. Si Nahi pala ay korap talaga. Hindi ito totoo. Gising ka, pagkatapos ng ginawa niya, papakasal ka pa rin? Ang mga ang kapal naman. Hindi pwede. Kahit anong mangyari, di ko hahayaang madamay si Xiaoqi. Pei Songqi, wag mo akong lokohin. Sinasabi mo lahat para lang ihiwalay ako kay He Jinghui. Napakalupit mo. Ako ang malupit, Lin Zihan. Ikaw ang tunay na tanga rito. Bakit kay Pei nagtitiwala si Zihan? Ako naman ang pinagkakatiwalaan niyang kasama. Salamat, Director Pei, sa pagsagip kay Jihan. Tumutupad lang sa tungkulin. Matagal na pong nanatili si Director. Oras na para umalis. Ikakasal na kami ni Jihan. Di bagay na may ibang tao dito. Sa mga koneksyon ko dito, pwede magpakailanman si Brother Jongki. Pinapaalis mo ang mga tao ko. Nangako kang tutulungan ako kay Jongki. Di ka nga napapansin ni Jongki. Ang puso niya ay kay Lin Jihan na. Tigilan mo na ang kahihiyan. Sige. Pag pinagtaksilan mo ako, paalisan ko ngayon din yang si Jihan. Paalisan ko ngayon din yang si Jihan. Tama nga. Ano ba ang alam mo? Ang pakakasal kay Jihan ay pagmamana ng 50 bilyong dolyar. Kuya, lagi mo nang gustong makuha ang mana ni Lin Jihan. Yaman ng kanyang amang bilyonaryo ay malaking dotang iniwan sa kanya. Ngunit yung kahabag-habag na Lin Jizi, idinambana sa ibang bansa. Kung mapapangasawa natin si Lin Jihan, mapapasa atin ng yaman ang angka nating He. Noong una, nais ko lang makita ang mayaman. Di ko inakalang siya'y sa lintik na Pei Jongqi lang mapapatingin, ngunit nang maglaon, winasak ng tatay natin ang kanilang kumpanya. Sa mahabang panahon, sinadya kong gibain ng dating mayaman, para siyang humingi ng awa sa akin. Sinong ako lang matigas ang kanyang ulo, nahuli ko na rin siya sa wakas. Sa kamuling ng himasok, ang lintik na Pei Jongqi. Kuya, lagi mo namang sinasabi, may kumukot siya sa ating negosyo. Nagdulot ng malaking lugi. Si Pei Jongqi kaya ang salarin. Siyang tunay. Yang lintik na yan, kuno'y naghihiganti kay Lin Jihan. Pero ninanakaw lang pala siya sa akin, kung hindi sa pagpapakay Lin Jihan. Di ko siya papansinin kahit kailan, kamakailan. Ang pagbabalik ng Shengon Group dito, ay gumugulo sa atin. Ngayon ko lang nalaman na ang paghihirap ko ay lahat gawa mo, He Jinghui. Sino yan? Ay, pusa lang pala. Wala lang. Naririnig mo ba yon? Hinahanap ka na ng fiant mo. Pei Songqi, huwag kang magpanik ngayon. Naiintindihan mo ba? Nang subukan kanyang hawakan, at halos niyakap sa bewang mo, muntik na akong magalit. Jihan, gising ka na ba? Pangako mo na ako lang ang ibigin mo sabihin mo, ang ginagawa natin ngayon, naririnig kaya niya tayo. Jihan, tulog ka na ba? Jinghui, nasa kama na ako. Nagdala ako ng gatas para sa'yo. Gusto lang kitang tingnan. Salamat, Jinghui. Aalis na ako. Hindi ka natitinag sa problema. Ibaba mo ako. Matapos ang tulong ko sa'yo kaninang umaga, di ba ako karapat-dapat sa gantimpala? Gusto mo ako? Ibaba mo muna ako.
Hindi ako babae na basta mong pagkakatiwalaan. Panahon na para umalis ako sa pamilya He. Lin GZ. Ang tagal nating hindi nagkita, binatang Ginoong He. Aba, nagkamali ako. Pangulo He na pala ngayon, di ba? Para kayong may galit ho. Anong hangarin niyo sa pagpunta rito? Narito ako para kunin ang sa akin. Isang tao. Ang tahanan ng He ay hindi palengke, na pwedeng pasukin ng kahit sino. Baka masyadong bata si Binibining He. Maaari ba akong magpakilala muli? Ako si Lin Jizik, panganay na anak ng Angkang Li. May isa palang kapatid si Ate Ziha. Tulad ng sinasabi ko, narito ako para kunin ang tagapagmana ng Lin. Ang babaeng inyong iniimbestigahan, kasalukuyang tagapangulo ng Shenghan Group, Lin Zihan. Tulad ng sinabi ko kanina, narito ako para sundin ang tagapagmana ng pamilyang Lin, na siyang sentro ng atensyon kamakailan, ang chairman ng Shenghan Group, si Lin Zihan. Dapat alam ko na, ang Han sa Shengon Group ay ang Han ni Jihan. Lin Jihan. Sa tingin mo nakakatuwang lokohin kami kung talagang chairman ka, bakit nakatira ka sa amin ng libre? Kung sasabihin ko, kamakailan ko lang nalaman ang tungkulin ko bilang chairman. Naniniwala ka? Naniniwala ako sa'yo. Bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Sumama ka sa akin, Zihan. Alam nating pareho, ang pananatili sa mga He ay mapanganib sa kanya. Teka, hindi siya pwedeng umalis. Siya ang aking kasintahan ngayon. Eksakto, may utang siya sa kapatid kong 2 milyon. Tama, salamat sa pagpaalala. 2 milyon, ika mo? He Jinghui. Simula ngayon, ang ating engagement ay wala ng visa. Tulad ng sinabi mo, ang pagbagsak ng pamilyang Lin ay talagang may kinalaman sa pamilyang He. Pero wala tayong konkretong ebidensya. Hindi mo ba naitala noon? Huwag kang mag-alala, kuya. Tandaan mo, sa loob ng mga taon, may kriminal na patuloy na nakakatakas. Tumatawa ako ng may tagumpay. Anong ginagawa mo? Ako, to. Miss, may problema tayo. Dinukot siya ng iba. Ano? Tara na. Tigil. Huwag mo akong paluin. Bakit ikaw? Ikaw? Naghihinala lang ako. Kung ibibigay ko siya sa'yo bilang regalo, masaya ka siguro, di ba? Pero hindi ko inakala. Gumagawa ka rin ng hakbang ngayong gabi. Mauna ka na. Anong alam mo? Anong alam ko? Marami akong alam na hindi mo inaakala. Saan ba ako mag-umpisa? Naiintindihan ko na, hindi mo naman talaga ako itinuring na pato. Sa mga taong ito, alam ko, ako lang ang minahal mo. At alam ko rin, pagkatapos kong mag-abroad, hindi ka nakipag-date kanino man. May gusto ka pa rin sakin, di ba? Ano naman kung, sino bang hindi nakipagdate sa mga tarantado noong bata pa? Ikaw lang ang minahal ko. Pwede akong magkauna, pangalawa, pang-apat, tapos susubukan ko pa, para malaman kung sino ang mas better. Ikaw, Hindi ba? alam kong nagkamali ako, huwag ka nang magalit. Patawarin mo ako. Tama na ang kalokohan. Maging seryoso tayo. Paano mo nakilala si Tio Lin? Hindi lang si Tio Lin ang alam ko. Alam ko rin na, ang pagkabangkarote ng pamilya Lin ay may kinalaman sa pamilya He. Kaya pala ikaw ay nagbabala na pakasalan si He Jinghui. Para lang malapit sa mga He. Kung alam mo pala ang lahat, bakit mo pinapahirapan ang buhay ko? Kamakailan ko lang din nalaman. Hindi mo dapat ako itinago sa katotohanan. Kung sana nalaman ko noon pa, naiwasan sana natin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sarili ko lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Pangako ko, protektahan kita ngayon. Wala nang mananakit sa'yo. Kumaway ka lang, ako'y darating agad sa'yo. Pagkatiwalaan mo ako muli. Talaga? Walang duda. Pero ngayon, ayokong magpakabulag sa isang bagay lang.
Gising na. Tio Lin. Ikaw ay Xiao Han. Tio Lin. Ako si Xiao Han. Matapos ang mahabang panahon, nauwi ka rin sa iyong lugar. Ayon sa testimonya ni Tito Lin, ama ni He Jinghui, ang nagtanim ng ebidensya sa tatay ko. Mabuti ang trato ng pamilyang Lin sa kanya. Ang kasakiman ay walang hanggan. Pero salita lang niya ito, wala pang konkretong ebidensya. Kung gagamitin ito ni He Jinghui para akusahang nagsisinungaling tayo, magiging komplikado ito. Tayo, sino ang tayo? Pamilya kami ni Zihan, akala mo pamilya ka? Huwag kang maging malayo, Kuya Jizzy. Hindi. Tatanungin ko uli si Tito Lin kung may mahalagang ebidensya. Sasama ako sa'yo. Tigil. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang ginawa mo kay Zihan, hindi kita hahayaang maging kayo. Kung hindi ako maaring maging kay Zihan, ikaw ba ang papayagan, Kuya Jizzy? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Ikaw, mula nang unang makita ko si Kuya Jizzy, naunawaan kong ang pagtingin mo kay Zihan ay hindi paraan ng isang kapatid. Kung maisipan mo siyang sabihan, papatayin kita. Ako si Pei Songki kumikilos nang may dangal at integridad. Hindi tulad ng mga nangungulimli. O pala, ang pag-ibig kong pinili, hindi paghusga ng iba. Ngunit paano ko matitiis na ibigay siya sa iba? Sinong mag-aakala na babalik ang pasakal na si Lin Jizzy? At muling itatag ang imperyo ng pamilya Li, talagang tapat na aso ng mga Li. Kuya, Lin Jihan, walang palam na tinapos ang kasunduan. Ibig sabihin ba'y hindi na natin makukuha ang 50 bilyon ng mga Li? Siya ang umayaw, pero hindi ko sinang-ayunan. Ang pagtatapon sa akin, hindi magiging simple. At saka, kapag nakuha niya ang pera, sino kayang unang magmamakaawa? Walang kwentang ina ni Jihan. Kung ipipilit ni Chen Fanglian na may bisa ang kasunduan, anong magagawa nila sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Ba't mo ako pinigil? Pasensya na po, Binibini, hindi ko po siya napigilan. Okay lang. Umalis ka na. Ayoko sa disenyo ng kwartong ito. Palitan mo agad. Bakit ka nandito? Anak, may nabalitaan ako na matagumpay ka na. Bakit di mo ako uuwian? Mabait na bata. Mga pagkakamali mo, pagkakatiwalaan pa kita. Ganyan ang mga ina. Pero ngayon, sundin mo na ako. Pakasalan mo si Jinghui. Ang kumpanya mo'y lalago ng husto. Maging mabait ka. Tinigil ko na ang kasunduan kay He Jinghui. Naibalik ko na ang pera. Nakausap ko na si Jinghui. Payag siyang bigyan ka ng pagkakataon. Tapos ka na? Umalis ka na kung tapos ka na. Nakalimutan mo na ba na wala na tayong relasyon? Hoy, ikaw ang may kasalanan nito. Hindi ako makapaniwala. Hoy, Gigi. Nakalimutan kong bumalik ka rin pala. Tita, ang tagal nating hindi nakita. Pero nabalitaan ko nitong mga nakaraang taon. Ninakaw mo ang pera ng pamilya ko. Anong ginagawa mo? Walang utang na loob na aso. Habang naghihirap ako sa Chingche, ikaw ay nagpapakasasa sa ating pera. Ang aso ay mananatiling aso. Huwag kang maglangad ng higit sa iyong abot. Kung hindi mo kilala ang iyong amo, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Malalaman mo talaga. Mga gwardiya, palayasin niyo siya. Ikaw. Ang kapal, mong kagatin ang kamay na nagpakain. Ako ang ina ng chairman. Bitawan niyo ako. Kuya Jizay, huwag mo siyang pakinggan. Ayos lang, Zihan. Tama si tita. Ako nga ang aso ng pamilyang Lin. Pero bakit hindi makaabot sa buwan ang asong ito? Tulungan mo ako. Alice, lumabas ka. Huwag kang magbalik. Lin Jihan, walang utang na loob na anak. May pera ka pero ayaw mo akong paglaanan. Ikaw, lalabanan kita hanggang kamatayan. Anong ginagawa mo? Anong problema mo? Arg. Ako. Anong malaking problema? Wala akong sakit. Bakit mo ako ikinukulo? Palabasin niyo ako. Pakawalan niyo ako ngayon. Gaya ng utos ninyo, nakakulong na siya. Nanay pa rin ni Miss Lin yan. Tama ba talaga ito? Dahil mismo siya ang tunay niyang ina, hirap siyang gumawa ng radikal na hakbang. Wala yan. Anumang hadlang sa kanyang daan ay aking tatanggalin. Nakakulong si Madam sa sanatoryo ni CEO. Ililigtas ba natin siya?
Hindi kailangan. Wala siyang kakulangan at hindi magkakagulo. Dito siya dapat. Ikaw. Hayop ka, Lin GZ. Huwag mong kalimutan ang iyong estado. Magtipid ka sa salita. Naaalala ko lahat ng paghamak mo sa akin. Kung hindi pa kumilos si Pei Songki nang una sa akin, ako sana ang nagdala sa iyo rito. Ngayong nandito ka na, mananatili ka na. Nakausap ko na ang direktor. Mananatili ka rito para tahimik na tumanda. Huwag mo nang pakialaman si Zihan at ako. Ikaw. Jihan. Hindi ko inakalang gagamitin ni Manager He ang pangalan ni Chen para lokohin kaming dalawa ni Zihan na pumunta. Ang tuso ng plano. Nais din ni Mr. Chen ang pinakamabuti para sa atin. Magkasama kaming lumaki ni Jihan. Ako ang bahala sa kanya. Kapatid ko lang ang ganito kawalang malay para pahalagahan ang pinagkaaitan ng iba. Ano ang sinabi mo, Kuya GZ? Bata pa si Yingying, huwag kang pumatol. Kahit magbago siya ng overnight, maging chairman, ano naman? Sino ang nakakaalam sa nangyari noong destiyero siya? Naging kabit kaya siya ng isang tao? Sino sa Ching Cheng ang maglakas loob tanggapin siya? Ang kapal mo. Tama na. Jing Hui, gusto mo bang buhayin muli ang ating kasunduan? Siyempre naman. Tunay ang nararamdaman ko. Ako ang perpektong kapareha mo. Talaga? Walang duda. Pakasalan mo ako. Ipapakita kong karapat-dapat ako. Salamat. Jing Hui. Ito, ang sagot ko. Ito ang sagot ko sa... Lin Jihan, nawawala na ba sa isip mo? Mahal na mahal ka ng kapatid kong lalaki. Jihan, hindi ba tapat ako sa'yo? Jing Hui, hindi ka ba napapagod dito? Ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Paano mo masasabing mahal mo ako? Kung tinalikuran mo ako sa likuran, 5 taon. 5 taon mo akong niloloko. Jihan, meron sigurong hindi pagkakaunawaan. Ginawa na naman ba ako ng kaso ni Pei Jongki? Ang saya-saya ng palabas na ito. Ginoong He, ginagamit mo na naman ba ang dating taktika para magkagalit kami ni Zihan? Ikaw. Jing Hui, alam mo ba? Nung nakatira ako sa bahay, araw-araw kong nakikita ang peking mukha mo. At naduduwal ako. Nakakasuklam. Sabihin mo, sa ganitong kalagayan, paano kita mapapakasal? Sa ganitong sitwasyon, paano kita pakakasalan? Alam mo na pala. Galing mo talaga, binibining Lin. Pero kahit alam mo, ano magagawa mo? May ebidensya ka ba? Hindi ka kayang talunin ng tatay mo. Ngayon, akala mo kaya mo? Ang galing mong magsalita, Yehe. Pero, bago ka magsalita ng malaki, tingnan mo muna ang cellphone mo. Ano? Eksakto. 80% ng shares ng Wangkun Group nasa Hanhai at Shenghan Groups na, at higit pa rito, lahat ng overseas assets ng pamilya He nasa Shenghan Group na. Jing Hui, ano nga ulit ang sinasabi mo? Tungkol sa ebidensya. Nakalimutan mo ba nang itinuro ang tatay ko na may saksi pala? Ibig mong sabihin, Tama ka. Si Tito Lin ang tinutukoy ko. Nasa akin siya ngayon. paano nahuli ang matandang tuso na yon? May itinago ba siyang ibang ebidensya ng patago? Sa paghahagis sa pamilya He sa peligro, sila mismo ang magkukumpisal ng kanilang plano. Kuya Zongchi, bakit mo ako pinagkanulo? Bakit mo sila tinutulungan? Hindi ako kailanman naging kakampi mo. Kuya Zongchi, 5 taon kitang inalagaan sa ibang bansa. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo, dapat ako ang pinili mo. Ano ng lakas ng loob mong banggitin niya? Kung hindi kayo nakialam noon, kami niya, hindi sana nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo pala lahat. Kung hindi lang siya nagnais umaksyon, matagal ko nang winasak ang pamilya niyo. Jing Hui, tingnan natin kung mas mabilis kang makakapagligtas sa kanila. O ako ang maunang magpabagsak. Umalis na tayo. Kuya,
Huwag. Hindi ko pababagsakin ang pamilya natin dahil sa akin. May isa na namang kumpanyang na-acquire, si Lin Jihan. Gusto mo bang lubusang wasakin ng pamilya natin? Ako. Lalapit uli ako kay Jonky. Makikiusap na patawarin tayo ngayon. Kailan ka matututong maging praktikal? Laging magkasundo ang magkasintahan. Anong dapat nating gawin? Ayokong maging dukha. Ayokong mamatay sa kalye. Di ko inakalang si Lin Jihan ay magiging ganito kalupit sa atin. 5 taon nating siyang tinulungan. Bakit tayo ginantihan ng masama? Kung hindi dahil sa kanya, di sana tayo nabangkarote. Kung wala si Lin Jihan. Sayo lang si Jonky. Baka, kasal na kayo ngayon. Tama. Kung wala siya, pinakasalan na sana ako ni Jonky. Kung sana mawala na lang si Lin Jihan. Oo, kailangang mawala si Lin Jihan. Tama, nararapat lang siyang mawala. Pain natin si Lin Jihan. Patayin si Lin Jihan. Ying Ying, huwag mo akong sisihin, Ying Ying. Ako ang nagtanggol sa'yo. Panahon ng tumulong ka sa pamilya. Kapag namatay si Lin Jihan, matatapos na ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, malamang gagalaw na sila. Ang pamilya ho ay nalalagay sa alanganin. Takot si He Jinghui na ilalantad ko ang ebidensya. Ang pinakamabilis na solusyon Ay ang alisin ka. eksakto. Kapag gumanti siya sa akin, magkakaroon ako ng basehan para imbestigahan ang pamilya ho sa pagpatay. Mamatay ka, Lin Jihan. Ikaw, Lin Jihan, ninakaw mo ang aking Jonky, at sinira mo ang aming pamilya ho. Akala mo batang ako, Lin Jihan, hindi ko gagawin ito ng personal. Xiaoqi. 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 Ano nang ginagawa mo? Bakit ka ganun kasimple ang isip? Okay lang ako, ate. Xiaoqi, hindi ka dapat masaktan. Naririnig mo ba ako? Dapat manatili kang ligtas. Mabuti rin ako. Xiaoqi. Xiaoqi. Paano ito nangyari? Hindi ko sinasadya, ayokong patayin ka, Kuya Jonky. Kapit ka, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Xiaoqi. 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 Malubha ang pagdurugo ng pasyente. Kailangan ng emergency surgery ngayon din. Huwag kang susuko, Xiaoqi. Narito ako. Hawak kita. Zihan, nasaktan ka ba? Okay lang ako. Si Xiaoqi ang umangat sa akin. Makakabangon siya. Kasalanan ko ito. Kung hindi ako nag-atubili, ligtas sana si Xiaoqi. Hindi ito kasalanan mo. Walang nakakita nito sa umpisa. Ginawa mo ang lahat ng tama. Hindi sapat. Ako ang may sala nito. Ligtas sana si Xiaoqi kung hindi dahil sa akin. Ako ang dapat sisihin. Wala nang awa. Gigibain ko ang angkan ng hinang lubusan. Salamat sa Diyos, sinabi ng doktor na okay ka na. Xiaoqi, kapag nagising ka na, matatapos na ang lahat. Binibini. Nailangkap ng buo ang mga ari-arian ng pamilya He. Na-audit na ang mga account ng OneCon Group. Tumakas si He Jinghui. Nakabalik na ba siya? Hindi pa. Nakakuha na ng team natin ang estate. Nagmadali siyang umalis. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis? Opo. Malamang na, ang ebidensyang binanggit ni Lin ay nakatago dito.
Madalas magpulong sa study si He Jinghui. Tiyak may bagay dito na hindi niya naibalik. Ang plano laban sa pamilya Lee, ikaw lang ang may alam. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 5 milyon para umalis sa Qingcheng. Tuparin mo ang pangako at mawawala ako. Ito na, mga boses ng ama ni He Jinghui at ni Lin. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan mo na ako. Ano? Nawawala ang binibini. Paano mo siya napabayaang mawala? Gising na, si MS, Lin, ikaw at si Pei Jongki, gumawa kayo ng kalokohan, wala pang 1 buwan. Ang He Corporation natin, wasak na dahil sa mga plano ninyo. Noong ang pamilyahin ninyo ay inatake ang aming pamilyang Lin, dapat alam mo na darating ang araw na ito. Ikaw, ngayong bangkarote na ang He Corp. At ako'y lubog sa utak, nasiyahan ka na ba? Sobrang saya ko. Alam mo ba, kinamumuhian ko ang sarili ko dahil sa pagiging mahina noon. Huling-huli na ang pagganti. Dapat noon ko pa pinagtali at ginawang buntis para tayo maging iisa. Ngayon hindi ka na makatatakas. Panaginip lang yan. Nararapat mawala ang angkan ninyo. Binibining Lin, magpapakita ako ng paraan para makalaya ka kung papayag kang pakasal sa akin at ililipat ang mga ari-arian mo sa akin. Baka payagan kitang umalis. Panaginip mo yan. Sasamahan kita hanggang sa huling hininga. Gaya ng patay mong ama, pareho kayong matitigas ang ulo. Hindi importante. Merong mga paraan para mapasunod kita. Papasukin niyo sila. Anong ginagawa nyo? Bakit ako ang pinupuntirya ni? Ako ang ina ni Chairwoman Jihan. He Jinghui, bakit mo siya dinala rito? Ikaw. Bakit ka nandito? Subukan niyo kung kaya niyo ako. Sabi ko na. Pakasalan mo ako at ibibigay ko ang lahat. Jihan, pumayag ka na lang pakasal sa kanya. Mayaman ang mga He. At saka, mabuti naman si Young He sa akin. Inay. He Jinghui, itigil mo yan. He Jinghui, itigil mo na ang sabi ko. Tumahimik ka, Puny Emang matanda. Paano ito nangyari? Nanay, niloko tayong lahat. Ang pamilyang He ay nagsisinungaling sa atin. Sinira nila tayo sa pagkakautak. Ikinulong nila si tatay. Sila ang dahilan kung bakit hinahanap ka. Ang pamilyang He ang tunay na utak. Exact, lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ikaw. Ikaw. Ang buong pamilya mo'y bulok. Papatayin. Papatayin kita ngayon din. Nanay. Inay. Nanay. Nanay. Binibining Lin. Nanay, He Jinghui, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? He Jinghui, pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Nanay. Ang ganda. Binibining Lin. Ano kaya ang mangyayari? Kung mahulog ka sa bangi, maganda ka pa rin kaya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. He Jinghui, anong ginagawa mo? Aba, G-Pay, sakto ang dating mo. Xiaoqi. Teka muna, ate. Sasaklolo ako sa'yo. Hinahamon mo ako? Huwag mo siyang hawakan. Ngayon alam mo na kung bakit ako nandito. Huminahon ka. Xiaoqi. Bibigyan kita ng 2 pagkakataon. Kung hindi ako masaya, ang mahal mong kapatid ay mamamatay sa harap mo. Huwag mo akong galitin, naiintindihan mo? Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo na siyang gambalain. Ipinamulmos mo ang He Corporation bilang kabayaran. Kukunin ko ang buong Pei Corporation bilang pantubos. Kasama ang Shenghan Group. Panaginip lang yan, He Jinghui. Teka, pangako sa'yo. Ibibigay ko lahat ng hiling. Huwag mo lang saktan siya. Xiaoqi. Nandito na ang mga kontratang hiniling mo. Pakakawalan mo na ba siya? Siyempre naman. Gawin mo.
8. Xiaoqi, ayos ka lang ba? Tipikal na pagsagip ng bayani sa dalaga. Sayang, GP Jongki. Nahuli ka rin sa wakas. Xiaoqi, Ang galing ng pagkasagip. Sayang, GP Jongki. Nahuli ka rin sa wakas. teka. Xiaoqi, Hindi ako alis, ayos lang ako. Ayos ka pa? Mali ang paraan ko ng pagpapahirap sa'yo. Sandali, naalala ko si Presidente Pei. May pilay sa likod, di ba? Umusag ka. Dito ba ang tama? He Jinghui, itigil mo to. Xiaoqi, dinaya kita mulat sa pool. Hindi kita minahal kailanman. Hindi ako naniniwala. Lumabas ka, hindi kita mahal. Umalis ka na. Hindi kita iiwan. Panloloko lang lahat. Tapos na. Anak, sasagipin kita ni Nat. Nanay. 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 Huwag kang pumunta dyan. Nanay. Humiwalay ka. Nanay. Huwag kang gagalaw. Kailangan na nating umalis. Nanay. Takbo. Akala mo makatatakas ka? Kung hindi ako mananalo. Wala sa inyo ang mananalo. Nanay. Anong ginagawa mo? Xiaoqi. Pakawalan mo ako. Mamamatay ako bago ko kayo pabayaan. Sabay tayong mamamatay, Lin Jihan. Ang susi. Ito ba ang hinahanap mo? Xiaoqi. Takbo, wag mo akong intindihin. Nabigo na naman akong protektahan ka. Patawad. Hindi. Sobra na ang ginawa mo. Hindi kita sisihin. Hindi kita sinisisi. Lumayas ka na rito. Hindi ako alis. Umalis ka na. Hindi ako alis. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi kita sisihin. Hindi ako alis. Umalis ka na. Hindi kita pagbintangan. Ngayon, sasama ako sa'yo. Balitang pasabog. Pamilyang He, inaresto sa kasong ekonomiya, at intensyonal na pagpatay. Pumanaw si He Jinghui sa malubhang sugat. Nawawala si Lin Jihan pagkatapos ng sunog. Hindi pa alam ang lagay niya. Nalinis ang pangalan ni Lin Shengguo. Malapit ng palayain. Hoy! Nasaan ang pasyente ng ward na ito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lin Jizzy, ano ba talagang hinahanap mo? Hahanapin ko si Xiaoqi. Sa lahat ng mga taon, palagi akong nasa tabi mo. Hindi mo ba alam ang gusto? Totoo ba? O ikaw ba ay? Itinuturing mo ba akong aso lang ng pamilyang Lin? Ano ba talaga ang pakay mo? Magkapatid lang tayo. Nitong 5 taon, ibinuhos ko ang buhay ko para sa pamilyang Lin. Natapos na ang paghihiganti ng pamilyang Lin. Malalaya na si Tio Lin sa lalong madaling panahon. Ano bang utang ng pamilyang Lin sa akin? Paano mo ako babayaran? Kuya Jizzy, alam ko, ikaw ang dahilan ng tagumpay ng pamilyang Lin. Hintayin mong makalaya ang tatay. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ng awa ni Numan. Hindi, kuya. Tumigil ka na. Ayaw kong marinig ito. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang gusto ko, Linzihan. Tigilan mo na. Ayaw kong marinig ito. Magpapanggap akong wala akong narinig. Magiging magkapatid pa rin tayo. Matagal na akong tumigil sa pagiging kapatid mo. Sa lahat ng mga tao, ikaw ang laman ng puso ko sa mga taong ito. Ngayong nakabalik na ako. Ano ang kapalit na natanggap? Nagkita kayong lihim ni Pei Songqi. Yang lalaking yan. Lin Jizzy, tumahimik ka. Hahanapin ko si Xiaoqi. Bitawan mo ako. Huwag mo nang hanapin. Namatay siya sa sunog na yon. Tigilan ka nang maghanap. Namatay siya sa sunog na yon. Hindi ko siya nailigtas. Nagsisinungaling ka. Impossible. Kailangan kong hanapin siya. Dapat ko siyang hanapin. Bumitaw ka sa akin. Walang awang hinabol ni He Jinhui si Pei Songqi.
Tapos yung malaking sunog, sa palagay mo ba? Makaliligtas siya? Nagsisinungaling ka, hindi ako naniniwala sa iyo, Lin Jizzy. Sinadya mo ito, nung inatake tayo ni He Jinghui. Nandoon ka, hindi ba? Pinabayaan mong mangyari. Pinatay mo si Xiaoqi, hindi ba? Eksakto, nandoon ako mismo, nakita ko lahat. Siraulo ka. Lin Jizzy, siraulo ka. Lubos kang nababaliw. Ikaw lang ang gusto ko, Zihan. Bitawan mo ako. Humayo ka sa harap, pakawalan mo ako ngayon. Itatago kita. Mananatili kang tabi ko magpakailanman, walang makakatagpo sa'yo. Ganap kang baliw. Director Pei, natuklasan namin, dinukot si MS, Lin ni Lin Jizzy, nakakulong sa Rose Manor. Nandito na ako. Lin Jizzy, ilang beses pa ba ang kailangan kong ulitin? Wala akong nararamdaman para sa'yo. Hindi tayo pwedeng maging. Paano mo nasasabing hindi mo ako mamahalin? Pagdating ng hypnosis expert, ako lang ang makikita ng mundo mo. Ako lang ang sasakahod ng puso mo. Ang gusto ko lang ay manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Manatili ka lang sa piling ko. Tigilan mo ang pagmamalaki mo sa sarili. Makakatulong ito para makalimutan mo ang patay na lalaki. Walang pagkakataon. Anong ginagawa mo? Lin Jizzy, anong ginagawa mo? Kung ayaw mong inumin ang gamot, pakakainin kita tulad noong bata pa tayo. Tulad ng dati. Huwag mo akong pilitin. Jilin, narito na ang hipnotista. Yelin, simula ngayon. Pababayaan kong limutin niya ang lahat dahil ang manliligigigigya niya ay ako lamang. Lin Jizzy, tumigil ka sa pagpanaginip. Hindi ko kailanman malilimutan si Xiaoqi. Siyempre. Ngunit, kailangang umalis muna ang lahat sa silid. Hayaan niyo akong maiwan kay Binibining Lin, at sa paligid ng villang ito, walang makakagambala sa kapaligiran. Ang ayos na ito ay makatutulong sa hypnosis. Lumabas ka. Lumabas ka. Ako ito. Xiaoqi. 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 Sinabi ko sa'yo, ligtas tayo. Sinabi nila sa akin, hindi nila kayang iligtas ka sa akala ko namatay ka na. Huwag kang mag-alala, matalino ang iyong Xiaoqi. Alam kong makakatakas tayo, nakikita mo, walang anumang nangyari sa atin, nakatayo rito ng buo. Tumakbo ka, bilis, kumilos ka. Ikaw pala ang nasa likod nito. Ikaw pala. Anong balak mo? Jay, kailangan mong tigilan ang kalokohang ito. Hindi kita mamahalin kailanman. Okay lang. Sapat na ang pagmamahal ko sa'yo, Lin Jizai. Nakakahiya ka, ganito ang gagawin para mapasa kanya. May saysay ba? Sino ang makakapiling niya? Ang mananalo, siya ang makakasama. Simple lang, halika rito sa kapatid mo, Hija. Xiaoqi. Nasaktan ka ba? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Lin Jizai. Huwag mo siyang hawakan. Zaihan, mahal. Halika rito, kung hindi ka lalapit. Alam mo na ang mangyayari. Huwag kang lalapit. Magtiwala ka. Mag-iingat ako, nangako ka sa akin, magkasama tayo habang buhay. 5 segundo para magdesisyon. Magtiwala ka. Manalig ka sa akin. Walang problema. Kung gayon, alisin ko siya. Hahanap ako ng maghihipnotismo sa'yo. Ama. Matagal ko nang sinabihan si Tito Lin. GZ, binaygo mo ako ng labis. Tito Lin,
Tinutulungan mo talaga siya. Napakarami ko nang nagawa para sa pamilya Lin. Pero kumampi ka sa isang tagalabas. Tito Lin. Isusuko ko ang lahat. Ibalik mo lang sa akin si Zihan. Nakikiusap ako, akin na si Zihan. Hindi bagay ang anak ko. May karapatan siyang pumili. Ang ayaw niya. Walang makakapilit sa kanya. GZ, sumobra ka na sa pagkakataong ito. GZ, ano man ang mangyari. Anak pa rin kita. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Paano kung ang kasalukuyan mong asawa, nakita niya tayo ng ganito? Ano kaya ang isipin niya? Mukhang tuwang-tuwa nga siya. Napansin mo yon? Hindi ba? Tama na ang kalokohan. Malapit nang magsimula ang kasal. Teka. Sa wakas, suot mo na ang damit pangkasal para sa akin. Sa wakas, akin ka na lang. Hindi pa iyan tiyak. Magtatrabaho pa rin tayo ng husto pagkatapos ng kasal. Nakababatang kapatid. Anong sinabi mo? Patuloy kang magsikap. CJ,